177, what's your emergency? May pumasok po na pulubi rito sa store namin. Hindi ko siya mapalabas pero kahina-hina lang ayos niya. Okay ma, magpapadala kami ng tao dyan sa store ninyo. Pwede ko bang malaman yung address ng store nyo? Wala akong balak na manggulo, misis. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Why do bad things happen to good people? Isa lang yan sa mga katanungang paulit-ulit na sumasagi sa isip ni Karine sa tuwing makakasabay niya sa pagkain ng 3 anak niya. Ilang beses pa ba niyang kailangang maghirap bago matamasa ang kaginhawaan ng buhay? Hindi ka pa ba kakain, Nay? Tanong ng panganay niyang anak. Matamis siyang ngumiti at umiling. Busog pa ang nanay. Sa inyo yan, anak. Pasalubong ko yan dahil masunurin kayo. Pinagmasdan lang ni Karine na magpatuloy sa pagkain ng mga anak niya, habang siya naman ay walang ginagawa kung hindi ang bumuntong hininga habang palalim ang mga problemang pumapasok sa isip niya ngayon. Si Karine ay single mom sa 3 niyang anak. Hindi naging maganda ang relasyon nila ng tatay ng mga anak niya, kaya naman kapwa silang nagkasundo na maghiwalay na lang para sa ikatatahimik ng lahat. Sino nga bang magtitiis sa isang relasyong ikaw lang ang naghahanap buhay sa inyong dalawa? Sa totoo lang, ay napapagod na rin si Karine. Tanging ang mga anak niya lang ang nagpapalakas ng loob na magpatuloy siya sa buhay. Kahit na minsan ay kusa na rin siyang sumusuko sa lahat ng problema ang meron siya. Papasok na ako mga anak! Paalam niya sa panganay niyang anak bago lumingon sa 2 bunso na ngayon ay mahimbing na ring natutulog sa banig na inilatag nila. Ikaw nang bahala sa mga kapatid mo. Matulog ka na rin kapag inaantok ka na, ha? Bukas na ako makakabalik. Mag-ingat po kayo, Nay. Aniya, bago niya tinalikuran si Karine. Hindi pa man ay hahakbang ni Karine ang paa niya sa labas, ay muli niya na namang narinig ang tawag ng anak. Lumingon siya rito at bahagyang nakaramdam ng pananaba ng puso nang makita niya itong bitbitang sweater na palagi niyang suot sa tuwing papasok siya sa trabaho. Bakit niya nga ba nakalimutan ang bagay na yan? Gayong taglabig na ngayon sa bayan. Malamig daw po ang klima ngayon. Baka po sipunin kayo kung hindi kayo magdodoble ng pangginaw. Salamat, nak. Sagot ni Karine bago niyakap ang anak. Tama ang sinabi ng anak niya. Sa bawat paghakbang niya palayo ng bahay, siya namang pagbalot ng lamig sa katawan nito. Iba ang ihip ng hangin ngayon, kahit na doble-doble na ang sweater na ipabaon sa kanya ng anak. Nagtatrabaho si Karine sa isang convenience store. Tuwing umaga, sumasama siya sa mga kaibigan niya sa taniman ng mais para umekstra ng trabaho. Tuwing hapon naman, ay sinasamahan niya ang kapatid niya sa pagtitinda ng isda. At sa gabi naman, dito siya nananatili sa convenience store na pinapasukan niya. Mahirap pero kinakaya para sa mga anak. Yan ang palagi niyang sagot sa tuwing may nagtatanong sa kanya ukol dito. Pasado 9:00 na ng gabi nang makaramdam ng antok si Karine dulot ng pagod sa maghapong pagtatrabaho. Gustuhin niya mang matulog ay hindi niya rin magawa dahil labag iyon sa trabaho niya. May mga naka-install ding CCTV camera sa bawat sulok ng tindahan para magbantay sa kilos niya. Kaya naman napaka-imposible para sa kanya ang magnakaw ng tulog sa lugar na ito. Tumunog ang wind chimes di kalayuan sa pwesto niya. Tanda na may pumasok sa store kung nasaan siya. Nang dahil sa pagtunog nito ay bahagyang nawala ang antok niya. Lalo na nang makita niyang pumasok ang isang marungis na lalaki. Good evening, sir. Bati niya na hindi naman ito kinibo. Ano pong hanap nila? May hawak na sako ang lalaking pumasok. Puno ng dumi at uning ang kabuuan ng mukha at katawan niya. Medyo mahaba na rin ang buhok, bigote at mga kuko nito.
Sa tansya ni Karine ay mukhang matagal na rin itong nagpapaligoy-ligoy sa lansangan. Lalo na nang maamoy nitong nakakasulasok na amoy ng lalaki. "How can I help you, sir?" Muli niyang tanong bago umalis sa counter at dumiretso sa lalaki. Lumingon lang sa kanyang lalaki ngunit hindi ito kumibo. Nanatili ang mga mata nito sa kanya ng ilang segundo. Bago siya nito tinalikuran at nagtungo sa dulo ng store kung nasaan ang basurahan at ang ATM machine. Mukhang hindi mapagkakatiwalaan ang itsura ng lalaki, kaya naman kahit nalabag sa loob niya, mabilis siyang nagtungo sa counter upang tumawag sana ng tulong. Malay niyo ba kung magnanakaw ang lalaking iyon? 177, what's your emergency? Tanong ng operator sa kabilang linya. May pumasok na pulubi rito sa store namin. Hindi ko siya mapalabas pero kahina-hina lang ayos niya. Sagot sa kabilang linya bago lumingon sa direksyon ng pulubing iyon. Okay ma'am, sagot ng operator. Magpapadala kami ng tao dyan sa store ninyo. Pwede ko bang malaman kung ano ang address ng store nyo? Wala akong balak na manggulo, misis. Sambit ng lalaki. Nanatili ang tingin ni Karine sa kanya. Pumwesto siya sa malapit na basurahan at tahimik na naghahanap ng pagkain doon. Hindi ko na matiis ang gutom kaya pumasok na ako rito para magbakasakali. Huwag ka mag-alala dahil hindi ko kayang manakit ng ibang tao. Dagdag niya pa habang patuloy sa pagbubungkal sa basurahan. Ma'am? Tanong ng operator sa kabilang linya. Nandyan pa po ba kayo? Opo. Utal niyang sagot bago lumingon sa pulubing abala na ngayon sa paglilinis ng mga basurang tinanggal niya sa loob ng lalagyan. Kailangan ko po ng address ng store niyo para makapagpadala na kami ng tao dyan sa problema niyo. Dagdag pa nito. Hindi na po kailangan. Mabilis niyang sambit bago lumingon sa pulubing nakalabas na pala ng store. Umalis na siya. Nakaramdam ng guilt si Karine nang dahil sa ginawa niya. Kaya naman ang sunod na araw ay nagdesisyon siyang bumawi sa lalaking na pag-isipan niya ng masama. Hindi afford ni Karine ang mga pagkain sa store na pinagtatrabahuan niya. Kaya naman ang nagluto siya para sa hapunan ng mga anak niya, nagdala na lang siya ng sobra para ibigay niya sa lalaking nakita niya. Magbabaon po kayo, Nay? Ngumiti siya sa anak. May pagbibigyan lang ako, anak. Sino po? Nagkibit-balikat siya dahil tila ba hindi niya mawari sa sarili kung tama nga bang ibahagi niya sa anak niya kung anong nangyari sa store kagabi. Ayaw niyang gayahin siya ng mga anak niya sa ginawang panghuhusga sa pulubi, kaya naman mas dinais niya na lang na itikop ang bibig. Hindi na rin naman na namilit pa ang anak niya, kaya naman bahagya pa siyang nakahinga ng maluwag. Nakita ko sa CCTV ang nangyari kagabi, Karine. Panimula ni Aling Luisita, owner ng store na pinagtatrabahuan niya nang makita sila kinagabihan. Tumawag po ako sa 177 para sana humingi ng tulong, ma'am. Pasensya na po kung hinayaan ko lang siya. Tumawa si Aling Luisita na ikinakunot ng noo ni Karine. Mabait si James, iha. Sadyang ganun lang ugali niya, magmula pa nung una. Madalas siyang nagpupunta dito sa store nung ako pa lang ay nagbabantay rito. Hindi ko nga alam kung bakit ngayon lang siya ulit nagpakita. Paliwanag niya na marahang tinanguan ni Karine. Sa totoo nga lang ay nangihinayang ako sa lalaking yon. Matalino, masipag sa trabaho. Hindi ko alam kung paano siyang nauwi sa pagiging pulubi gayong maganda naman ang trabaho niya nung huli kaming nagkita. Baka ho nagkaroon lang ng problemang pinansyal. Tumango siya sa sinabi ni Karine bago humalikip-kip. Sa bagay, bilog nga palang mundo. Minsan nasa ibabaw ka, pero madalas nasa ilalim ka. Aniya, bago lumingon pabalik kay Karine. Siya nga pala, kung hindi ka komportable kay James, naiintindihan ko dahil may amoy nga naman siya. Ilabas mo na lang ang basurahan sa labas para hindi na siya pumasok rito sa loob. Ay hindi naman po ako maarte sa amoy ng mga pulubi. Pero hindi mo katulad ang mga customer na pumapasok dito. Aniya bago ngumiti. Gusto kong ilabas mong basurahan mamaya. Ayoko ring magkaroon ng problema sa negosyo ko kapag may nagreklamo sa amoy niya.
Tulad ng gusto ni Aling Luisita, hindi na nagsalita si Karine. At sa halip na makipagsagutan pa, ay nagdesisyon na lamang siyang sumunod sa payo nito. Tama nga naman siya. Hindi niya katulad ng ibang tao na kahit na alam nilang may masasaktan sa gagawin nila, itinutuloy pa rin nila ang panghuhusga. Hindi nga pala patas ang mundo. May mabait, pero mas marami pa rin ang masama. Pasado 10:00 na ng gabi nang muli niya na namang narinig ang tunog ng wind chime sa pintuan. Tanda na may pumasok na naman sa loob. Bihira na lang mga napapadpad sa lugar na ito ng ganitong oras dahil may sinusunod na curfew para sa mga kabataan ang lugar nila. Kung wala lang curfew, baka napuno na ng mga estudyante ang store na pinagtatrabahuan niya kahit na malalim na ang gabi. Ipinalabas ni Aling Luisita ang basurahan sa labas. Paniwala ko na makita ko siyang hinahanap ang basurahan sa loob. Ganun ba? Sagot nito sa kanya bago tumalikod. Sandali lang. Lumingon sa kanya ang pulubi. Hindi na rin nagsayang ng oras si Karine at mabilis na ibinigay sa kanya ang lalagyan na naglalaman ng pagkaing inihanda nito para sa kanya. Ano ito? Ngumiti siya na hindi nito ginantihan. Nagluto ako ng ginisang talbos ng kamote kanina. Naisip kita kaya naman nagdala ako para sa'yo. Hindi ligtas ang pagkain ng mga pagkain galing sa basurahan. Baka magkasakit ka pa sa sikmura. May kanin at kubyertos na rin yan. Kung gusto mo ng tubig, bibilhan din kita. Di mo na kailangang mag-abala pa. Walang masama sa pagtanggap ng tulong, mister. Sagot ni Karine. Dahil mukhang wala sa itsura ng lalaki ang tumanggap ng tulong galing sa kanya. Oh, hindi ka ba kumakain ng ginisang talbos ng kamote? Pwede kitang bilhan ng iba pang pagkain kung hindi ka kumakain yan. Kumakain. Pigil niya na ikinahinga niya ng malalim. Salamat sa tulong. Pero sana sa susunod wag ka nang mag-abala pa. Ayoko makadagdag sa gastusin mo. Hindi naman nakakabigat sa loob ang pagtulong sa tao, lalo na kung nangangailangan talaga. Sagot na lang ni Karine na hindi niya sinagot. Saan mo gustong kumain? Ang bilin kasi ni Aling Luisita ay wag... Alam mo na. Alam ko. Sagot niya bago huminga pa ng malalim. Dito na lang ako sa labas. Salamat nga pala. Sige, walang anuman. Tuluyan ang tumalikod ang lalaki para lumabas at doon kumain. Walang nagawa si Karine kung hindi ang magpigil ng ngiti bago nagdesisyong tumungo sa counter upang bumili ng tubig para sa lalaki. Wala sa budget ni Karine ang bumili ng tubig ngayong coffee break, pero mukhang kailangan ng lalaking iyon ng panulak sa pagkain. Ito nga pala, saad niya bago inabot sa lalaki ang water bottle na binili niya. Hindi ito kinuha ng lalaki, kaya naman marahan niya itong inilapag sa gilid niya. Umupo si Karine sa katapat nitong upuan habang pinagmamasdan ng lalaki sa pagkain ng luto niya. Pasensya ka na kung yan lang ang kaya ng budget ko ah. Wala pa kasi yung sweldo ko sa bukid. Walang benta sa palengke yung kapatid ko kanina kaya naman yan lang kinaya ng budget ko. Hindi mo naman kailangan mag-abala. Sagot niya bago tinambot ang water bottle at uminom ng tubig. Agad na napangiti si Karine nang dahil sa ginawa niya. Pero salamat pa rin sa'yo. Dagdag pa ng lalaki bago ibinaba ang water bottle. Ilang araw ring tinulungan ni Karine si James. Hindi rin kalaunan ay tinanggap na rin ni James ang pagtulong ni Karine sa kanya. Alam niyang nakikipagkaibigan lang ito sa kanya. At nararamdaman din ito ang hirap na pinagdaraanan niya ngayon. Kaya naman sa halip na itaas pa ang pride, ay tinanggap niya na lang ang tulong nito. Nagdududa na po ako sa iyo, Nay ah. Sambit ng bunso nang makita niya si Karine na muling naghihiwalay ng pagkain sa Tupperware. May pinagbibigyan po ba kayo niyan? Meron nak. Sino po? Secret. Sagot niya sa anak. May tamang panahon para sa lahat, anak. Saka ko na lang sasabihin sa iyo ang tungkol sa kaibigan ko. Kaibigan? Muli nitong tanong na hindi niya sinagot.
Sa paglipas ng maraming araw na palagi niya nakakausap at natutulungan si James, hindi niya maipagkakailang unti-unti na rin silang nagkakalapit. Hindi tulad noon na maila pa ito sa pagtanggap ng mga tulong na galing sa kanya. Dating real estate agent si James sa isang kumpanya. Iniwan ng kanyang asawa nang mawalan siya ng trabaho. Kaya ang ending, naging pulubi siya sa lansangan. Wala namang ibang hangad si Karine kung hindi ang tumulong. Maliban sa bagay na yon ay wala na siyang ibang gusto. Alam niya kasi ang pakiramdam ng walang-wala. Kaya naman kahit na wala rin siya, ginagawa niya pa rin ang lahat ng makakaya niya upang tumulong kay James. Medyo malamig ang klima tuwing gabi, kaya naman binilhan kita nito. Inabot nito kay James ang sweater na nabili niya sa ukay kanina. Mahirap sipunin lalo na kung walang mag-aalaga sa'yo. Hindi mo na kailangang mag-abala pa, Karine. Tanggapin mo na lang. Sagot nito sa kanya bago muling itinulak sa kanya ang paper na gusto nitong isoli sa kanya. Mas lalo ka mahihirapan kapag nagkasakit ka. Nang dahil sa katigasan ng ulo, hindi ginamit ni James ang pandobleng binili ni Karine para sa kanya. Pakiramdam niya ay mas lalo siyang nagpapabigat kay Karine sa mga ginagawa nito sa kanya. Ayaw niyang maging pabigat para kay Karine. Ayaw niyang iwanan siya ni Karine dahil sa pagpapabigat niya rito. Tulad ng naging dahilan ng misis niya sa kanya nang iniwan siya nito. Mabigat ang paghinga ni James nang mapadpad siya sa store. Tulad ng nakagawian niya, naroon si Karine sa labas ng store na tila ba naghihintay sa pagdating niya. Kanina pa kita hinihintay. Bati nito bago inabot sa kanya ang Tupperware na naglalaman ng pagkain. Hindi na ako nakapagluto ng ulam kanina kaya ito na lang munang itlog ang pagtiyagaan mo. Hindi siya sumagot dahil sa hilong nararamdaman niya. Sa kabilang banda, takang-taka naman si Karine sa ikinikilos ni James sa harapan niya. Kanina pa ito namumutla at walang kibo. Hindi tulad noon na nakangiti pa sa kanya sa tuwing makikita sila. Ayos ka lang ba, James? Tanong nito sa kanya. May problema ka ba? Namumutla ka oh. Ayos lang ako, salamat. Hindi kumbinsido si Karine sa sinabi niya. Hindi halata sa'yo na okay ka lang, James. May problema ka ba? May nararamdaman ka bang iba? Ayos lang ako, Karine. Tipid nitong tanong bago ibinaling ang atensyon sa pagkaing dala ng kaibigan niya. Ngayon ka lang nagluto ng itlog para sa akin. Napangiti si Karine nang dahil sa sinabi ni James. Bakit? Tanong nito. Pupurihin mo ba ang luto ko ngayon? Sa pagkakatanda ko kasi, never mo pang pinuri yung mga luto ko. Tumango si James sa kanya bilang tugon. Okay naman ang luto mong itlog ngayon. Medyo. Hindi lang kaaya-aya yung itsura niya. Nang dahil sa biro niya ay mabilis at pabiro siyang kinurot ni Karine sa braso. Agad na nangunot ang noon ni Karine nang maramdaman niya ang init na sumingaw sa katawan ni James ngayon. May lagnat ka. Aniya, sa pabulong ngunit gulat na tinig. Kailan ka pa nilalagnat? May sakit ka, James. Lahat ng tao nagkakasakit, Karine. Pero hindi ganito kagrabe. Saad ni Karine na animong nag-hysterical na sa nalaman niya. Hindi mo pa suot yung sweater na ipinapasuot ko sa'yo. Alam mo namang malamig ang panahon ngayon. Mas lalong prone ka sa sakit dahil wala kang permanenteng lugar na tinutulugan. Ayos lang ako, Karine. Hindi ka okay, James. Muli nitong giit. Mas lalo lang siyang nagitla nang makita niya ang unti-unting panghihina ni James hanggang sa napasandal na ito sa kinauupuan niya. Kailangan kang madala sa ospital. Hindi na, Karine. Hindi siya pinakinggan ni Karine. Bagkus ay tumayo ito sa kinauupuan niya at nagmamadaling naghanap ng tao na pwedeng mahingian ng tulong. Nang makita niya ang truck driver na nagpapahinga sa katabing kalsada, hindi niya na pinairal ang pagiging mahiyain niya. Kailangan ko po ng tulong ninyo. Bulaga niya sa katabing salamin ng driver na halos ikatalon pa nito sa gulat. Hindi ka ba marunong kumatok? Reklamo nito habang abala sa pagpupunas ng kapeng natapon niya. Kailangan po ng kaibigan kong tulong ninyo.
Hindi ako si Superman. Sagot nito na tila ba hindi siniseryoso ang paghingi ng tulong ni Karin sa kanya. At saka wag nga akong hingin mo ng tulong. Nakikita mo ngang nagpapahinga ako rito sa taas sasaklolohan mo ko. Di mo lang alam kung ilang oras kong hinintay ang sandaling ito para makapagkape. Parang awa nyo na Manong. Pakiusap pa ni Karin sa animong nagmamakaawa sa kanya. Kailangan niyo pong madala sa ospital ngayon. Hay, wag ako iha. Ani ng driver, nagkakape ako. Nang dahil sa isinagot nito ay walang choice si Karin kung hindi ang suntukin ang pintuan ng gilid ng driver na halos ikatalo na naman ito sa gulat. Tantanan mo nga ako. Tutulungan mo akong dalhin siya sa ospital o bubutasin ko yung gulong ng truck mo. Banta ni Karin. Mamili ka. Ina naman kasi Reklamo ng driver sa kanya bago nagdesisyong lumabas ng sasakyan. Siguraduhin mo lang na hindi niyo modus to Wala nang malay si James nang nakita nito ang nakayuko sa mesa. Nagtuturan pa silang dalawa ng driver kung sino ang magbubuhat kay James patungo sa truck. Tulad ng gustong mangyari ni Karin, dinala nila sa isang ospital si James. Hanggang sa tuluyan na rin siyang iniwan ng driver. Nang magkaroon ng malay si James, halos makahinga ng maluwag si Karin, lalo na nang magtama ang mata nilang dalawa. Bakit nandito ka? Sino nagbabantay sa store? Kanina pa nandun si Aling Luisita. Sagot nito na hindi lang tinunguan si James. Sinabi ko lang na may kailangan akong lakarin kaya pinayagan niya akong mag-undertime. Pwede ka na umuwi para maasikaso mo na rin ang mga anak mo, Karin. Hindi kita maiiwan dito, James. Sagot ni Karin, kasabay ng pagsingal. Hinihintay pa natin ang result ng mga test sa'yo kagabi. Huwag kang masyadong magmadali. Tulad ng gustong mangyari ni Karin, hinintay nila ang result ng test ni James. Nakaramdam ng pagkabahala si Karin nang makita sa test na may problema si James sa liver at respiratory nito. Iwasan mo ng pag-consume ng mga pagkaing matataas sa cholesterol at fats. At isa pa sa tingin ko ay kailangan mo ng bagong atmosphere. Suhestyon ng doktor na masugid nilang pinakinggan. Hindi maganda ang pamamalagi sa lansangan, lalo na't marami kang sakit na pwedeng makuha sa lansangan. O hindi naman kaya ay pwede mong matransfer sa mga taong malalapit sa'yo. Kaya naman kung ako sa'yo, please lang, maghanap ka ng lugar na pwede mong pagstayan. Yung ligtas. Ang problema, walang bahay na pwedeng matuluyan si James. Huwag mong subukang, sa bahay na namin ng mga anak ko, James. Suhestyon ni Karin na ikinahinga niya naman ng malalim. Kailangan ko rin naman ng magbabantay sa mga anak ko habang nasa trabaho ako. Hindi ko naman kayang kumuha ng ibang tao dahil wala naman ako maipapasweldo. At isa pa hirap din ako sa pagtitiwala sa ibang tao. Ayoko makadagdag pa sa gastusin mo, Karin. Ayoko maging pabigat sa iyo at sa mga anak mo. Hindi ka naman magiging pabigat sa akin, James. Magtutulungan lang tayo. Tinutulungan kita para mabuhay at may matirahan pansamantala. At tutulungan mo naman ako sa pagbabantay sa mga anak ko habang wala ako. Patuloy sa pagpapaliwanag ni Karin para lang mabago ang desisyon ni James. Give and take, kumbaga. Wala nang ibang pwedeng magtulungan dito kung hindi tayong dalawa lang. Hindi rin nagtagal ay pumayag na si James sa gustong mangyari ni Karin. Sino siya, Nay? Tanong ng bunsong anak ni Karin nang makita ang pulubing si James. Siyang magbabantay sa inyo habang wala ako. Sagot niya bago lumingon kay James at tuluyang ngumiti sa batang nagtanong. Siya si Tito James. Nagamit ni Karin ang savings ng mga anak niya sa pagbabayad sa gastusin sa ospital ni James. Sa katunayan nga ay ilang beses na rin siyang tinanong ni James kung saan siya kumuha ng pambayad. Wala siyang ideya na ginamit ni Karin ang savings ng mga anak niya para lang makauwi na sila. Naniniwala naman si Karin na mababawi niya pa rin ang perang nawala sa kanya. Hindi pa sa ngayon, pero balang araw. Si Karin at ang mga anak niya naging dahilan kung bakit tuluyan ng umayos ang buhay ni James. Ngayon na lang ulit ito nagdesisyong magpagupit
at mag-ahit ng buhok sa mukha. Hindi na matanggal ni Karine ang mga mata niya kay James nang nagmukha itong bata nang sandaling mag-ayos ito ng sarili. Wala na ang matandang ermitanyo na nakilala niya dahil mas lalo lang nagmukhang tao si James, lalo na nang binihisa niya ito. "Gusto mo ba siya, Nay?" Tanong ng anak ni Karine na ikinaasiwa ng mukha nito. "Halata po sa mga mata ninyo, Nay, na may gusto ka sa kanya." "Wala akong gusto sa kanya, anak. Magkaibigan lang kaming dalawa ng Tito James mo." "Hindi ako naniniwala sa'yo, Nay." Aniya na hindi niya sinagot. Hindi rin nagtagal ang pagiging pabigat ni James sa bahay ni Karine. Ilang buwan din ang lumipas simula nang tuluyan na itong nakahanap at natanggap sa trabaho sa kumpanyang malapit sa kanila. Mabuti na lang at sa experiences ito bumabase dahil kung sakali mang bumase sa diploma ang kumpanyang pinasahan niya rin ng papel, may posibilidad na mas lalo lang tumagal ang pananatili niya sa bahay ni Karine at ng mga anak niya. "Nahihiya na rin ako sa nanay niyo, iho." Sagot nito sa anak ni Karine na hindi nakatakas sa pandinig niya. "Wala na kayong privacy nang dahil sa akin." "Problema po ba yon, Tito?" Tanong ng anak ni Karine kay James na ngayon ay nakangiting nakaluhod sa harapan nilang tatlo. "Tatay na rin naman po ang turing namin sa inyo. Hindi niyo naman po kailangang umalis at iwanan kami." Dito na nagkaroon ng pagkakataon si Karine upang sumabad sa usapan nilang apat. Nakahalukip-kip siyang lumapit sa apat na anak. "May sariling buhay rin ang Tito James ninyo, mga anak." Sagot niya bago bumaling kay James na ngayon ay nakatingala sa kanya. "Di niyo mapipilit ang isang tao na manatili sa side niyo, lalo na kung kumbinsido na siya sa desisyon niya. Di niyo siya pwedeng pakiusapan na manatili, lalo na kung buo na ang desisyon niya sa pag-alis dito." "Di ka naman siguro nagtatampo ka rin, diba?" Panunuya ni James sa kanya na inirapan niya lang. Lumipas ang maraming buwan na hindi na muling bumalik si James sa tinutuluyang apartment nila ng kanyang mga anak. Kahit na hindi na roon nakatira si James, hindi rin naman siya nagsawang bisitahin ang mga anak ni Karine. Sa tuwing may sapat siyang pera o hindi naman kaya may sobra sa sweldo niya, binibigyan niya ng tig-iisang regalo ang mga anak ni Karine. At iyon ang naging dahilan kung bakit tuluyan na ring nahulog ang loob ng mga anak ni Karine sa kanya. "Kamusta ang trabaho?" Tanong ni Karine sa kanya nang bumisita si James sa store. "Promoted," saad ni James bago humalakhak. "Talaga?" Sa halip na tumango o hindi naman kaya sumagot sa tanong ni Karine, mabilis siyang niyakap ni James ng mahigpit na halos ikapugto ng hininga niya. "Thank you so much, Karine." Bulong niya bago tuluyang hinarap si Karine na gulat sa ginawa niya. "Ikaw at ang mga anak mo naging dahilan kung bakit mas lalo lang gumanda ang buhay ko. Kayong apat ang lucky charm ko. Simula nung dumating kayo sa buhay ko, mas lalo lang akong tinamaan ng swerte." Yun ang isa sa mga bagay na never niyang narinig sa ama ng mga anak niya. Buong buhay ni Karine, wala itong ginawa kung hindi ang sisihin siya at ang mga anak niya. Na siyang may kasalanan kung bakit naghihirap sila. Na silang dahilan kung bakit minamala siya. Never niyang naisip na lalabas ang mga salitang iyon sa bibig ni James. Sa lalaking never niyang naisip na mahuhulog din ang loob niya. Sa lalaking minsan niya na ring tinulungang bumangon noon. Hindi rin nagtagal ay tuluyan ang nahulog ang loob nila sa isa't isa. Liligawan siya ni James na siya rin namang ikinatuwa ng mga anak nito. "Magiging tatay na natin si Tito!" Sambit nila habang sabay-sabay na tumatalon sa sahig. Naging usap-usapan sa bayan ang naging relasyon nila ni James. Hindi niya akalain na ang masayang kasal na inaasam niya ay mauuwi sa bangungot ng dahil lang sa mga maling akala ng ibang tao. Mabilis na kumalat ang tungkol sa naging relasyon nilang dalawa ni James. Kesyo may asawa at anak raw ito tulad niya, na komplikado raw ang relasyon nilang dalawa, na napaka-imposible ng naging pagsasama nila, na hindi niya rin matatanggap ang mga anak nito sa paglipas ng panahon, na hindi sila bagay. Nako, ang mga relasyong tulad na nangyari sa kanilang dalawa, hindi na dapat ibinibida yan.
Parinig ng isa sa mga babaeng nakapwesto sa tabi ng stall ng kapatid ni Karine. Ikaw ba nakapag-asawa ng dating pulubi? Tingin mo ba dapat pang ibang malaki yon? Hindi ba dapat ay mandiri ka? Hindi ko alam na tropeyo na palang tawag ng iba dyan sa mga pulubi sa lansangan. Alam mo ba kung anong mas masangsang pa sa isdang hawak mo? Sabat ni Karine. Dahilan upang maglingunan sila sa pwesto niya. Yang bibig mong kasimbaho ng mga isdang binibenta mo. Wow! Ani ng babaeng kasagutan niya. So, tinamaan ka pala sa mga sinabi ko. Aba, totoo naman ang sinasabi ko ah. Sa tingin mo ba sinong matutuwa sa mga ibinibida mo? Kabida-bida na pala ngayon na makapag-asawa ng dating pulubi, Karine? Ano naman ngayon kung ibida kong kasal namin ni James? Taas kilay niyang sambit na ikinasinghal ng kaaway niya. At least ako, minahal ako ng asawa ko. Hindi tulad mo at ng asawa mong peke. Kung tutuusin nga, hindi ka dapat papakasalan ng asawa mo eh. Nadisgrasya ka lang. Anong sabi mo? Ngumisi si Karine. Ang sabi ko, nadisgrasya ka lang. Hindi na natapos ni Karine ang pakikipagsagutan sa babaeng iyon nang sumugod ito ng sampal sa kanya. Nagkasabunatan sila sa gitna ng palengke na naging dahilan kung bakit ipinatawag din sila sa barangay noong araw ding iyon upang magkapermahan. Pasensya na kung nadala ako sa mga sinabi ko. Paumanhin ng babaeng kaharap niya na lihim niyang inirapan. Siguro nga tama ka na naiinggit lang siguro ako sa inyong dalawa ng asawa mo. Hindi tulad mo, hindi talaga ako minahal ng asawa ko. Pasensya na rin sa mga nasabi ko kanina. Sambit niya bago ngumuso. Siguro nadala lang ako ng emosyon ko sa mga sinabi mo kanina sa aming dalawa ng asawa ko. Hindi rin sila nagtanggal sa barangay dahil nang sandaling nagkapirmahan sila, dumiretso na rin sila sa mga kani-kanilang mga bahay upang ipagluto ng tanghalian ang anak niya. Nakarating kay James ang balitang nangyari sa palengke. Kaya naman hindi siya magkamayo sa pagpapaalala sa kanya na hindi na dapat pinapatulan pa ang mga ganoong klase ng tao. Please lang, Karine. Gusto ko ng payapang buhay kasama kayo at ng mga anak natin. Aniya na ikinanguso ni Karine. Lumayo ka sa gulo. Kung ayaw ka nilang layuan, ikaw ang lumayo sa kanila, okay? Galit ka ba sa akin? Hindi. Walang pag-aalinlangan niyang sagot na ikinahinga niya ng malalim. Marahil ay dismayado lang ako pero hindi mababago nun ang pagmamahal ko sa'yo, okay? Ang corny niyo po. Banat ng bunso niya na tinawanan lang nila. Ang buong akala nila ay doon na matatapos ang lahat. Ang pangarap ni James na magkaroon ng anak kay Karine ay tuluyang naglaho nang lumabas sa test na may sakit siya. Isang rare genetic condition na ayaw niyang ipamana sa mga magiging anak niya. I am sorry, Mr. Romualdez, sambit ng doktor bago sila nito tuluyang iniwan sa klinik. Walang nagawa si Karine kung hindi ang lumuha dahil maging siya ay nadismaya sa result ng test na lumabas. Walang sawa naman si James sa paghagod sa likod ng asawa. Gustong-gusto ni Karine ang magkaroon ng anak kay James, habang si James naman ay tila ba nagdadalawang isip kung pagbibigyan ng asawa. Isa rin ito sa mga naging dahilan kung bakit sila madalas na nag-aaway na halos naririnig ng mga kapitbahay nila sa apartment na tinutuluyan nila. Kano ba kahirap yung hinihingi ko? Sigaw ni Karine sabay duro sa kanya. Hindi magkamayaw ang luha nito sa pagpatak sa gilid ng mga mata niya nang dahil sa labis sa sama ng loob. Gusto ko magkaroon ng anak sa'yo, James. Masama ba yon? Wala akong pakialam sa magiging resulta. Gusto kong magkaroon ng anak, James. Ayokong lumaking miserable ang magiging anak ko, Karine. Isipin mo naman ang magiging buhay niya rito. Hindi ko naman siya pababayaan. Sigaw nito pabalik na ikinahinga ni James ang malalim. Tingin mo ba pababayaan ko siya? Walang kwentang ina ba ang tingin mo sa akin? Wala akong sinasabing ganon, Karine. Bawi niya agad. Pwes iyon ang nararamdaman ko sa mga sinasabi mo, James.
Aniya bago tumalikod at nagkulong sa kwarto. Walang nagawa si James kung hindi ang lupaypay na umupo sa sofa at doon yumuko upang magpalipas ng sama ng loob sa away nilang dalawa ni Karine. Hindi naging madali ang buhay nila nang dahil sa nangyari. Madalas na umuwing lasing si James habang si Karine naman ay inuubos ang oras sa pag-overtime sa store. Dahil sa kawalan ng komunikasyon sa isa't isa, doon lang nagdesisyon si Karine na tuluyan na makipaghiwalay kay James nang magkaroon ito ng chance na makipag-usap ng harapan sa kanya. Tingin ko hindi talaga tayo para sa isa't isa. Panimula niya na ikinakunot ng noo ni James. Mas makakabuti siguro para sa ating dalawa na maghiwalay na lang. Anong sinasabi mo, Karine? Natatawa ngunit walang bahid ng saya sa tanong ni James. Nang dahil lang sa bata, Karine, nagkakaganyan ka na? Really? Makikipaghiwalay ka talaga sa akin nang dahil lang doon? Lang? Tanong ni Karine ni Ani mong hindi makapaniwala. Nilalang mo lang ang pangarap ko, James? Pangarap ko yon. Pangarap kong magkaroon ng anak sa'yo. Pangarap kong bumuo ng pamilya kasama ka. Kaya ako nagpakasal sa'yo. Anong tingin mo sa mga anak mo sa una mong asawa? Tanong ni James patungkol sa 3 anak ni Karine. Hindi ba't mga anak mo rin sila? Hindi pa ba sila sapat sa'yo? Kasi para sa akin, sapat na sila. Iba pa rin yung atin. Mahina akong sambit bago yumuko. Hindi mo ko naiintindihan, James. Naiintindihan kita, Karine. Akong hindi mo naiintindihan sa gusto kong iparating sa'yo. Mahina at malumanay niyang sambit, sabay hawak sa 2 kamay ni Karine. Siyempre gusto ko rin magkaanak tayong dalawa. Yung tayong dalawa lang. Pero kasi iniisip ko rin na magiging kondisyon ng anak nating dalawa, Karine. Hindi kita iniisip. Hindi ko iniisip ang 3 pa nating anak. At mas lalong hindi ko iniisip ang sarili ko rito. Iniisip ko ang magiging kondisyon ng anak nating dalawa. Nang magiging anak natin, Karine. Nag-aalala ako para sa kanya. Nag-angat ng tingin si Karine sa kanya habang namumugto ang kanyang mga mata sa kakaiyak. Hindi biro ang cerebral palsy. Dagdag pa niya sa mahinang tono. Swerte lang ako, Karine, dahil binigyan ako ng isang normal na pangangatawan. Takot ako, oo, natatakot ako. Pero hindi para sa akin. Kung hindi para sa buhay na maibibigay ko sa kanya pag nagkataon. Ayoko makita siyang nahihirapan nang wala akong nagagawa para sa kanya. Hindi ko kaya makita siyang nahihirapan at kinukot siya ng kapwa niyang mga bata. Pero, please, Karine. Muli niyang pakiusap na ikinayuko ni Karine. Gusto ko. Pero natatakot ako. Naging mahirap para sa kanilang dalawa ang magdesisyon. Pipiliin nga ba nila ang para sa ikakasaya nilang dalawa? O pipiliin nila ang kaligtasan at kapakanan ng magiging anak nila? Gusto nang magkaroon ng anak ni Karine, pero ayaw namang itaya ni James ang para sa kapakanan ng magiging anak nila. Ayaw niyang ipakita sa magiging anak niya ang mapanghusgang mundo na kinabibilangan niya ngayon. At mas lalong ayaw niya ring mahirapan si Karine. Ang away nilang yon ang naging dahilan kung bakit muntik nang masira ang relasyon nilang dalawa. Pero mabuti na lang at hindi rin nagtagal ay naintindihan na rin nila ang lahat. Nirespeto ni Karine ang desisyon ni James, habang si James naman ay nagdesisyon na lang na ituon ang atensyon sa 3 anak ni Karine. Hindi kailanman nagkulang si James sa pagmamahal niya sa mga ito. Naging patas ang turing niya sa 3 bata at para bang anak na rin ang turing niya sa mga ito. Isa ito sa mga naging dahilan kung bakit tuluyan na ring naglaho ang lungkot ni Karine sa pagtanggi ni James sa kanya sa pagkakaroon ng anak. Hindi kailanman naging unfair si James sa mga anak niya. Kaya naman, hindi maitago ni Karine ang ngiti nang masaksihan niya ang 4 na abala sa paglalaro sa living room. Sana ikaw na lang ang naging tatay namin, muling sambit ni Bunso. Bahagyang natawa si James ang dahil sa sinabi niya. Tatay niyo rin naman ako ah.
Iba pa rin po ang tatay sa dugo, Tito James. Muli nitong sagot. Sumandal si Karine sa pintuan habang nakikinig sa usapan ng dalawa. Minsan nga po, kine-question ko si Papa God kung bakit kami iniwan ni tatay dati. Muli niyang kwento na pinakinggan lang nilang dalawa ni James. Naging masama ba kaming anak sa kanya? O hindi pa rin kami sapat para manatili siya? Minsan napapatanong na lang ako sa sarili ko kung kulang pa ba si nanay sa kanya. Sobra pa sa sobra si mama mo, bunso. Sagot ni James. Hindi ko alam kung anong meron sa utak ng tatay niyong tatlo. Pero isa lang masasabi ko. Masyadong malabo ang mga mata niya para makita ang ganda at kabutihan ng nanay niyong tatlo. Nagpapasalamat nga ako dahil kung hindi dahil sa naging desisyon niya, hindi ko makikilala ang nanay niyong tatlo. Talaga po, Tito? Tumango si James sa kanya. Pero wag na wag kayong magagalit sa tatay niyo, ha? Bakit po? Baka kasi magbago ulit ang isip niya at baka bawiin ulit sa akin ang nanay niyo. Biro niya bago sila sabay na natawa. Walang nagawa si Karine kung hindi ang mangiti habang iniiling ang ulo ng dahil sa mga sinabi ni James sa kanya. Hindi niya lubos akalain na tuturuan niya ng ganitong klase ng kapilyuhan ang bunso niyang anak. Kaya naman hindi niya naiwasang mapangiti na lang. Siguro nga'y minala siya sa una niyang asawa. Pero hindi niya maipagkakailang. Swerte siya sa pangalawang subok niya. Ang buong akala niya ay unfair ang mundo pagdating sa kanya. Hindi niya inaasahan na muling iikot ang mundo at maiiwan siya sa tuktok nito kasama ang tatlo niyang anak. At ang kaisa-isang lalaki na tunay na nagpatiwok sa puso niya. Sa pag-ibig, hindi purong sarap at pagmamahal lang ang mararamdaman mo. Darating din sa puntong madadapa ka, masasaktan ka, at higit sa lahat, ay babangon ka kahit na anong mangyari. Tulad ng nangyari kay Karine, may taong darating sa buhay mo para magsilbing leksyon. Darating para saktan ka. Pero kaakibat nito ay ang lesson na makukuha mo, na magiging dahilan upang mas lalo kang tumatag sa mga hamon ng buhay. At tulad ng nangyari kay James, may mga taong ipapakilala sa iyo ang Diyos upang magsilbing leksyon na hindi lahat ng taong dumarating sa buhay mo, sila na makakasama mo panghabang buhay. May ilang dumadating, may ilan din namang umaalis. Yun ang cycle ng buhay. May aalis, may bumabalik pero may umaalis. Nandyan ka pala, Karine. Natatawang po na ni James. Dahilan upang lumingon pabalik si Karine sa kanya. Wala ka namang narinig, di ba? Narinig ko ang lahat. Huwag kang mag-alala. Biro ni Karine bago umirap sa kanya. Nagkabiruan silang tatlo nang pumasok sa living room ang dalawa pang anak ni Karine. May dalang papel ang dalawa na masayang iniabot sa kanilang dalawa ni James. Pasado kami sa test, Nay! Maligalig na sambit ng panganay ni Karine na ikinalaki ng mga mata niya sa tuwa. Natutuwang niyakap ni Karine ang dalawa. Maging si James ay natuwa sa ibinalita ng dalawa. Kaya naman maging siya ay naluha dahil sa tuwa na narinig mula sa dalawa. Hindi akalain ni Karine na ang pulubing tinulungan niya lang na mabuhay noon ay magiging parte na rin ng buhay at pamilya niya ngayon. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!